O game na ho, mga bossing, pakinggan nyo ito. Galit na galit yung mga DDS dito, mga bossing. O, pakinggan nyo. Ang OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? O. O nga naman, ano? Only in the Philippines, mga kababayan. O, kauna-unahan din ha. Grabe. Tumala sa historya ng Pilipinas. O, si dating Pangulong Duterte, no? Nasa oblo pero inihalal, mga bossing. Madami po yung nahalal ng nasa oblo. Meron pong iba diyan, mga kababayan, nasa Pilipinas. 'Di ba? Pero kauna-unahan si dating Pangulong Duterte. Yung nasa ibang bansa po, mga bossing. O ano nga naman ba tawag sa inyo? No? Kasi bago sa pandinigo natin, mga bossing eh. 'Di ba? Bago ho sa pandinig natin, mga kababayan. Oh, edi ano? Hindi kasi yung una nating mga vlog, ang nasabi na natin diyan is work from jail. 'Di ba? Work from jail, sabi natin. Hindi, madami naman din gano'n. Oh, work from Hague. Ayan. Mas bagay yata 'yon. 'Di ba? Dahil nung pandemya, mga boss, chief amo, sir, ano po yung usong-uso na ginagawa? Nung araw po ng pandemya, mga bossing, work from home 'Di ba? At diyan nga napatunayan na pwede palang gawin ng hindi na pumapasok sa sa trabaho o pumapasok sa opisina. Dito ang tanong, mga kababayan. Nasa oblo si dating Pangulong Duterte, tapos wala naman sa Pilipinas. Oh, siyempre, paano makakapagtrabaho yan? Internet lang. Sana lang, laging papayagan. Tingin ko hindi ho, mga kababayan. Kumbaga, bahala ka kung gawin mo yan, no? Pero may limitasyon tayo. Bahala ka kung magtrabaho ka as a mayor, pero may limitasyon tayo. Pero, mga bossing, chief amo, sir, mukhang malabo. Kasi ang sabi ho, kailangan physical na magtaas ng kamay si dating Pangulong Duterte doon mismo sa Davao. Hindi pwede yung yung tipo bang pa-zoom-zoom. Nako, diyan pa lang mukhang may problema na, no? Mukhang hindi makakapanumpa yung OFW na mayor. O, duktungan pa natin, pakinggan pa natin. Oh, ngayon ho, mga kababayan, binabash ng mga DDS. Tapos ho, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, naku, ito, ang cancel culture na naman po ng mga DDS. Ika-cancel daw po nila ang mga produkto ng Procter and Gamble Philippines dahil doon sa question. Kasi nakita may ID ng PNG, mga kababayan. Ewan ko, tingnan nyo ho, mga bossing hindi ko alam kung uubra at magtatagumpay ang cancel na yan. Kasi ginawa na ho nila yan, mga bossing. Ano po ginawa nila? Ang sabi nila, Marso, nakalimutan ko na kung anong petsa, pero 4 na araw daw ho. Marso, 4 na araw, hindi tayo magpapadala ng mga remittance. Malapit na yung katapusan nun. Oh, sabi ko, naku, yari ang mga kamag-anakan nito sa Pilipinas. Naku, yari yung mga due date nitong mga to sa Pilipinas. Gugutumin yung pamilya para lang ho kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. 'Di ba? Ano po nangyari doon sa cancel culture nilang ginawa, mga bossing? Wala. Yung Marso po, imbis na malugmok yung padala ng mga OFW, ay siya pa pong naging pinakamaganda. Sa 2025, mga boss. 'Di ba? At mas tumaas pa kumpara mo doon sa Marso nung nakaraang taon. 'Di po ba? Akala ho mga DDS naman? Akala nyo ba majority kayo para magdesisyon kayo nung mga ganyan, ika-cancel namin ang PNG, ang Procter and Gamble. Naku, favorite pa naman ng mga Pilipino na sabon. Safeguard, alam ko nandiyan yan. Pagpasensyaan nyo na ako kung mali ako. Pero alam ko, Procter and Gamble Philippines ang gumagawa ng Safeguard. Ako ho, mga kababayan,
Hindi ko matiis ng hindi safeguard ang aking sabon. Nagbabaon pa ako niyan. Karton-karton. Papunta dito sa kinaroroonan ko, mga kababayan. Kasi ako hanggang doon lang po hiyang yung balat ko eh. Sa mga mamahaling mga Christian Dior na mga sabon, mga Louis Vuitton na sabon, naku, hindi ho eh. No, pang safeguard lang po yung yung balat ko, mga kababayan. Nagbabaon pa ako niyan. Box. At eto pa mga bossing. Nung pumunta ako doon sa supermarket, anak ng tinapa, sandamakmak ang safeguard. Sandamakmak yung safeguard. Ang dami naman pala. Sabi ko, bakit pa ako nagbaon? 'Di ba? Ang dami naman pala dito. Lalo na yung kulay blue, yung Arctic Fresh. Yun yung gamit ko kasi talagang fresh na fresh yung amoy. No, paano nyo ika-cancel yan? At yung iba pang mga produkto, wala na magtututbrush sa inyo, wala na wala nang Diyos ko po. Di babantot kayo lalo niyan. Ang babantot nyo pa naman. 'Di ba? Ang babantot naman ng itsura ninyo, lalo na si Roque Pwede babaho kayo niyan. Tigilan nyo yung cancel culture na yan. Ika-cancel ko tong babae na to kasi binabasto si dating Pangulong Duterte. Nagtatanong lang naman eh. Di po ba? Nagtatanong lang, ano nga ba ang tawag doon sa mayor na nasa abroad? OFW ba? Ano nga ba ang tanong doon? Ano nga ba ang sagot doon? Tingin ko, hindi naman eh. Kasi ang nakikita ko dyan, si Baste ang hahalili. Sa umpisa pa lang, mga kababayan, alam ko na style nila. No? Ayaw nilang pakawalan kasi nga, kapag ka Baste versus Nograles ang nangyari, mga bossing, sasabihin, ay, ayaw namin kay Baste. Hindi naman yan yung tatay eh. Di ba? May ganon. May ganon mga kababayan. Yung si Baste, naku, hindi naman yan yung tatay. Tingnan mo nga, nung siya ang namumuno dito sa Davao, 38 katao na mga empleyado sa munisipyo positibo. Di ba? Alam na natin na si dating Pangulong Duterte, kahit nadahig yan, kahit napunta sa ICC yan, hindi nila papakawalan o hindi nila i-withdraw yung kandidatura, mga bossing. Dahil alam natin, ang pakay nila dyan, saluhin ni Baste Duterte, mga kababayan. Ulitin nga natin, maganda yung tanong ni ate. Okay lang naman, di ba? Para ho sa akin, normal na tanong. Kasi first time, unang-una sa history ng Pilipinas, nakulong sa ibang bansa. Ang OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Maramdamin kasi yung mga DDS, maramdamin, madaling mapikon. Makapagsalita ka pa lang ng konti, pikon na papatayin ka na yan. Sabi, papatayin ka na. Ganun na sasabihin mo niya mga yan.